So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito speaking of fake news na naman po ito. Kasi una, no, ako naintindihan ko po kayo na may mga nagko-comment po sa akin, minsan nagpi-PM po sa akin, na Takero, baka pwede naman na wag ka na magmumura kapag nagko-content ka. Well, naintindihan ko naman po kayo kasi minsan naman po talaga, masakit talaga sa tenga yung makarinig ka ng mura. Pero yun nga lang kasi mga kababayan, no, pag nakakakita ka po talaga ng tahasan at wala na po talagang preno na panloloko po sa kapwa-tao, talaga nakakagalit po talaga ito. Especially po nung ginagawa ni Ka Eric. Alam niyo ginawa ni Ka Eric, mga kababayan, pumunta ng abroad, pumunta ng Amerika, nagkalat ng fake news, kinagat na naman ng mga putang ng mga DDS na yan. Oh, ito pakita ko sa inyo, no? So ngayon, nagbigay po ng statement ngayon si Lucas Bersamin. Tungkol na naman po sa peking dokumento. Ang hilig nyo talaga sa peking dokumento kayong mga DDS kayo. Especially ka nang ikaw peking NPA ka. Mga kababayan, si Ka Eric, peking NPA po yan. Sabi po yan ng NPA mismo. Oh. Alam niyo ba kwento ni Ka Eric? Actually, content ko na yan Ang kwento po ni Ka Eric, mga kababayan, kasama po siya doon sa drug list ni Digong. Sa Iloilo. Ilonggo po yan Tikalo niyang gago na yan Oh. Tapos, nung kasama po siya doon sa drug list ni Digong, ang ginawa ni Ka Eric, di ba, sumuko at nagkunwaring NPA. NPA daw po siya. Ngayon, sabi naman ng NPA, hindi totoo, wala kami kilalang Ka Eric. Oh. Di ba? So, and by the way, no, wala rin pong record sa UP na nag-aral siya sa UP. Oh, so ngayon, si Ka Eric kasi naglabas nito sa Canada pala siya. Si Ka Eric nasa Canada, pero humingi siya ng asylum sa USA. Oh, para I stand corrected. Okay. So sabi dito, no, statement from the Office of the Executive Secretary. Okay, it has come to our attention that an internal memorandum purportedly issued by the undersigned as Executive Secretary and detailing the discussion of a survey presentation and hinting at a chance in the leadership of the House of Representatives has been circulating in social media. The Office of the Executive Secretary categorically denied the authenticity of said memorandum. Apparently, the spurious memorandum is a blatant attempt to spread disinformation and to sow division in the ranks of the administration candidates. So, fake news po yun. So, ano ba yung sinasabi ko fake news dito? Ito po yun. Ito. Yung post ni Ka Eric. Siya naglabas dito Oh. Tuwan-tuwa pa yung kalbo no? Here it is now. O PDF file. Hayop kang kalbo kang peking NPA ka, no? The Marcos Romualdez Alliance is breaking up soon. And please read and share the explosive memo below. Gago ka talaga, no? Peke nga to Oh, ano ba yung sinabi dito ni Ka Eric? Ito yung peking dokumento na naman. Oh, ayan, no? So, ito para hindi ko na po basahin masyado. Ito po ay memorandum galing sa ES, Executive Secretary, na sinasabi ng Lilo survey presentation, Lilo survey, na para manalo daw po ang alyansa, kailangan daw po sibakin si Martin Romualdez. Di ba? Ayun pinilalaman nun. At pirmado ito ni Bersamin. So sa number 8 ako sobrang intriga nito yung number 8 Tingnan nyo Sabi dito, sa number 8. Ito. Nag-aaway pa talaga nila no? DILG Secretary Rimulya said corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership, which significantly lowered the Bagong Pilipinas approval and trust rating during the campaign. Ang tanong dito, ano kinalaman ni Rimulya dito? si John Vic Rimulya, mga kababayan, wala pong kinalaman yun sa alyansa. Appointee lang po siya ni PBBM sa DILG. Anong kinalaman po? Sabi dito, the President need to make a determined effort to replace the Speaker. The President acknowledged that a strong Congress leader could effectively improve the government approval and trust ratings and said that will consider the Palace Congressman Chanco as Speaker candidate
if the result in the House is unsatisfactory. So si Congressman Chanco po kasi siya po yung yung campaign manager po ng Alyansa. Oh. So alam niyo kung anong bullshit dito mga kababayan. 'Di ba? Magkakalat-kalat ka ng fake news. Wala ka naman sa Pilipinas, tarantado kang kalbo ka. Gago no? Tumakas po sa hearing ng House. 'Di ba merong TRICOM? O kasi daw gigipitin daw po yung karapatang pantao ng mga gagong mga vlogger po na 'yan. O, ang ginawa ni Eric tumakas. Ang tanong dito, napanood nyo naman yung TRICOM, nakailang hearing na yung TRICOM na nandun yung mga vlogger. Meron bang pinakontempt doon? Meron bang hinaras doon? Di ba wala? Takot ka lang talaga. Ngayon ang ginawa ni Eric, umalis, pumunta ng Canada, hihingi daw po siya ng asylum sa Amerika. Pagpunta niya doon, nagkalat ng fake news. Kung di ba naman tarantado, umuwi ka ng Pilipinas. Gago, no? Hindi, mga kababayan. Hindi ba kayo naiinis doon? Di ba nakakagago po yun? Lalabas ng bansa, magkakalat ng fake news, tapos maniniwala naman ng mga bobong mga DDS. Ay, Diyos ko na yan. So ngayon, mga ka-streetwise, ano nangyari dito? Wala na. Sabi dito, Malacanang brands as fake news. The circulating palace memo detailed the need for President Ferdinand Marcos to make a determined effort to replace House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo ako nung nakakatawa dito, ang dami-dami naman pwede pagbigyan ng dokumento, bakit kay Eric pa? Di ba? Bakit kay Eric pa? Pwede naman kay Banat Bay para mas tanga. Di ba? Nasabi ni Yusik Clear, tinan nyo sabi ni Yusik Clear. Nakaka-apekto rin sa ratings natin. So pati yung mga supposed disinformation campaigns sa iba't ibang panig. Totoo po bang galing sa Malacanang ang nasabing memo? It's a fake news. Fake. Next question. It's fake. So huwag niyo na pagkaabalahanan yan. It's fake. So huwag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Tanga. Totoo nga yun. Tingnan ninyo si Amy Marcos, nabiktima rin ng fake document. Pati si Amy Marcos daw na nabiktima rin ng fake document, di ba? So, ewan ko sa inyo. Well, mga kababayan, actually, ang nakapagtaka lang kasi talaga dito, mga ka-streetwise, kung mapapansin niyo po yung galawan ng mga DDS, parang napaka-expert na po nila gumawa ng ganyang klaseng mga bagay. Sa totoo lang, hindi niyo ba napansin yon? Ang galing po ng mga Duterte supporter po talaga na gumawa at mag-twist po ng katotohanan. At ngayon, maniniwala naman yung mga bobong mga DDS. Panay-panay uli ang pagbablog. Okay yan. Maraming salamat kay Choi Bernal. Maraming salamat. So ngayon mga kababayan, si Ka Eric ngayon, ano na nangyari kay Ka Eric? Ito siya ngayon, tingnan nyo. So kamusta na si Ka Eric? Okay lang, kalbo pa din. Sabi dito, Jeffrey Celis to seek asylum over alleged harassment. Walang yan, talaga siya pa talaga yung nangaharas siya pa talaga yung nangaharas, Mga kababayan, on the other issue, naalala nyo nung sinabi ni Ka Eric na kami lang naman ay nagtatanong kung totoo ba ito, yung budget nga daw po ni mga congressman, di ba? Sabi niya ganun. Pero makikita nyo naman yung pagtatanong ni Ka Eric nung panahon po na yon, merong halong mali siya. Di ba? Naalala nyo naman siguro sa tingin ko yun, di ba? So ngayon, ito, Diyos ko talaga, Hindi, peke talaga yan, peke yun. Pagiging kadre ni Ka Eric, peke yun. Na-content ko na yan, hanapin nyo. Search nyo lang, search nyo sa YouTube, Ka Eric, Takeru Miyamoto, Peking NPA. Alam po, yun natin title nun makikita nyo. Andun po yung mga ebidensya po natin na Peking NPA. Hindi kasi ang tanong dito, paano magiging NPA itong si Ka Eric kung nung panahon ni Jen Mabilog,
Nagtatrabaho siya sa City Hall. Di ba? Meron pong dokumento kung pinakita nun. Na nung sinasabi po ni Ka Eric na siya yung NPA, siya nung mga panahon po na yun ay nagtatrabaho sa City Hall kay Jed Mabilog. So, paano nangyari yun? Di ba? Oh, yung hindi lang peke yung hindi lang po peke kay Ka Eric, yung ulo niya. Yung kalbo niyang ulo. So yan, sumingi po siya ng ano. Actually, ang hilig po talaga nilang gumawa ng fake news no. At syempre mga kababayan, no, ito madaanan ko lang po ito no. Speaking of fake news po kasi, ito nung ano pa to nung March pa to na nauso na naman yung tanimbala. 'Di ba? Tingnan nyo to, no? Marcos wants thorough probe over alleged tanimbala scheme in NAIA. So, hindi ba kayo nagtataka mga kababayan na tuwing election, di ba, may tanimbala na lumalabas. Di ba? Naalala nyo, di ba? Noong 2016, ginamit po ng ano yan, ginamit pang propaganda ng mga Duterte po yang tanimbala po na yan para siraan po si Marrojas at saka si Pinoy. Saktong eleksyon. Sakto talaga eleksyon nun Tapos ngayong na naman na mag-i-eleksyon na naman mga kababayan, biglang nilabas na naman po nila yung tanimbala. Out of nowhere na naman. Di ba? Oh. Well, ako nakapagtaka lang yun Pero no, nahuli na po yan. O, hindi po maganda kung ito naman po ay mauulit. So, ito po talaga ay paimbestigahan ng Pangulo. Sana nga po meron na tayong lead dito kung sino ba talaga nagpapauso ng tanimbala. Malabo po kasing ano yan para sa akin, no? Kung nabisto na po ito dati, malabong bumalik po yan. Di ba? And then, meron na silang bago ngayon, yung ano naman, yung punit passport naman ngayon. Yung bagong pauso naman nila ngayon, punit passport naman daw. Na para sa akin, isang malaking kabulshitan na naman po yan, no? So, yun, no? Ewan ko ba dito kay Ka Eric, no? So, kayo mga kababayan, no? Wala namang naniniwala kay Celis. DDS na naniniwala dyan. O nga, so, totoo lang, no? Totoo nga yan, no? Pero bobo talaga, no? Bobo. Actually, kung titingnan mo, no? Ano lang yung mga naniniwala po dito kay Ka Eric, kay Bobby Tiglao, sa mga DDS, ano lang, sila lang po talaga yan Parang ang nakikita ko na, ang nakikita na po natin sa kanila, wala na pong tama't mali para sa kanila. Basta, Duterte sila. Basta sila taga-suporta ni Digong, wala silang pakialam kahit nagaguhin sila ni Ka Eric, kahit nagawin silang tanga ni Maharlika, di ba, kahit magkaroon ng tanim intriga laban sa gobyerno kay Peke, tulad nga po ng tanimbalan na yan, wala silang pakialam doon kahit maliman o tama yan. Basta, para sa kanila, Duterte supporter po sila. Di ba? Sabotahe yan at saka mga kay-state race, no, di ba? Umamin naman si Digong Di ba sabi ni Digong, sila po ay nagtatanim ng intriga. Di ba? We plant intrigues. So malamang itong tanimbala po na to, tanim intriga po ito. Parang ito, yung ginawa ni Ka Eric din dito, yung peking dokumento na pinapasibak na raw po si Martin Romualdez, tanim intriga na naman yan. Oh, yung dokumento ni Amy Marcos, tanim intriga na naman po yan. Na ang mismo naging biktima si Amy Marcos. Oh. Di ba? Oh, yan So, yun mga kababayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, sa peking dokumento nga po na nilabas ng tarantadong kalbong na si Ka Eric.